Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel. Muli, ako po si Miss Callie. Aking ibabahagi ngayong araw ang buhay ng ating story sender na isang boy from Bulacan na nakaranas ng di malilimutang karanasan simula nung pumasok siya sa buhay ng kanyang dalawang babaeng amo. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ramil. 24 anyos. Bagong salta na boy sa bahay ng magkapatid na sina Alona at Sasha. Hindi nila tunay na pangalan. Magkasama ang dalawa sa isang malaki at modernong bahay. Dahil na rin nasa ibang bansa ang kanilang mga magulang. Si Alona ang panganay. 29 anyos. May asawa ngunit madalas na nasa trabaho sa Maynila. Si Sasha naman, 26 anyos. Engaged na sa nobyong si Mark na lagi namang busy sa negosyo. Magaganda ang magkapatid. Mapuputi, makinis. Parang mga artistang may porselanang balat. Sanay sa atensyon at sanay na sila ang tinitingala at sinusuyo. Dumating si Ramil na simple. Halatang galing sa mahirap na buhay. Hindi siya madaldal at marespeto itong tao. Galing siya sa probinsya. Sanay din sa trabaho. Batak ang katawan. Wala siyang pinapalampas mula sa pag-aayos ng bakuran hanggang paglilinis ng kotse. Hindi naman ito nakaligtas sa pansin ng magkapatid. Madalas si Alona ang unang naguutos at unang nahumaling sa sipag at bilis ni Ramil sa trabaho. Pero hindi lang yun. Napapansin niya rin ito sa pisikal na aspeto, lalo na kapag pawisan tuwing nag-aayos sa bakuran. May pagka-muscular si Ramil. Hindi gym body, pero yung natural na katawan ng lalaking sanay sa trabaho. Si Sasha naman, mas tahimik pero mapanuri. Kapag nagkakape sila sa terrace, hindi niya mapigilang sulyapan si Ramil kapag napapadaan to. Ang sipag ng napasok mong boy ha, sabi ni Sasha na minsang nakangiti. Ako ang nag-interview nun, sagot ng ate nito sabay ngiti rin. Pareho nilang alam na hindi lang sipag ang meron si Ramil, kundi mas higit pa doon. Higit pa sa kayang gawin ng kanilang mga asawa at nobyo. Isang hapon, habang nagbubuhat si Ramil ng mga sako ng bigas at mga kahon mula sa sasakyan papunta sa kusina, bigla itong nahilo. Marahil pagod o baka hindi pa kumain. Napakapit to sa lamesa at bumagsak. Nataranta ang magkapatid. Ramil! Sigaw ni Alona sabay lapit. Tinawag agad ni Alona ang kapatid at tinapat nila sa electric fan. Habang inaalalay nilang dalawa si Ramil paupo sa may sofa, doon nila napansin ang di pangkaraniwang umbok sa short nito dahil sa posisyon ng pagkakahiga. Pareho silang napahinto at nagkatinginan sila sa gulat. May ilang segundong napuno ng katahimikan ang lugar hanggang mabilis na nilagay ni Sasha ang kumot at itinakip kay Ramil. Pero sa ekspresyon ng mukha nila, tila hindi na nila makalimutan ang natuklasan sa binata. Simula noon, nagbago ang tingin nila sa probinsyanong boy nila. Kinabukasan, iba na ang kilos ng magkapatid. Si Alona, naging sobrang lambing kay Ramil. Ramil, kape mo, ako ang nagtimpla. Sabay matamis na ngingiti. Si Sasha naman, biglang naging madaldal sa kanya. Ramil, samahan mo akong bumili ng groceries para may kasama naman ako. Halos sabik ang magkapatid sa atensyon. At si Ramil, wala siyang ideya sa totoong dahilan. Ang alam lang niya, mas naging malapit sila sa kanya. Isang gabi, nasa kusina si Ramil at nag-aayos ng mga platong hinugasan. Tahimik lamang siya, hanggang biglang dumating si Alona. Suot ang malipis na pantulog, pero elegante. Ramil, salamat ha. Pabulong na sabi nito. Ang dami mong ginagawa rito.
Hindi ko yata na-appreciate dati. Napangiti si Ramil. Okay lang po, ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Sabay lumapit si Alona. Alona na lang. Bulong nito malapit sa tenga ni Ramil. Sa sobrang lapit, naramdaman nito ang init ng hininga ng magandang amo. Maya-maya, biglang dumating si Sasha, hawak yung phone niya. Oh, may moment ba kayo? Biro nito pero may inis ang ngiti. Lumayo agad si Alona kay Ramil, sabay sabing, "Hindi ka kasi sanay magpasalamat, no?" Sagot ni Alona sa kapatid. At nagtinginan sila. Tila may tensyon. Si Ramil ay nakatayo lamang at hindi makagalaw. Walang kaalam-alam. Pagkaraan ng ilang araw, pareho na nilang gustong makuha ang atensyon ni Ramil. Kapag pinapasama siya ni Sasha bumili sa labas, hindi papayag si Alona. Kapag si Alona naman ang nagpapaluto sa kanya ng pagkain, biglang susulpot si Sasha sa kusina na may dahilan para umagaw ng atensyon. Tila hindi magkaintindihan ang magkapatid simula noon. Minsan may tampuhan, may iringan, may mga pasaring. Hindi kasi lahat ng bagay kailangang pinaghahambing. Sabi ni Sasha, minsan na may diin. At hindi rin lahat ng tao sa'yo lang. Sagot naman ng ate niya. At sa gitna nito, si Ramil ang tinutukoy. At si Ramil, naguguluhan at hindi maintindihan ang mga nangyayari. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiwas o maging kalmado lang. Hanggang isang gabi, kinausap siya ni Alona sa beranda. Ramil, huminga to ng malalim. Kung sakaling magkakagusto ka sa aming magkapatid, sinong pipiliin mo? Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang pagbukas ng pinto. Nandoon si Sasha. Simula ng gabing nakita ni Sasha ang ate niya at si Ramil sa beranda. Hindi na siya mapakali. Ayaw niyang maunahan siya ng kanyang ate. Hindi rin siya sanay na nawawala sa kanyang atensyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may babaeng tatapat sa kanya. At yun ay ang sariling kapatid pa. Kinabukasan, maagang nagising si Sasha. Hindi pa bumababa si Alona, kaya siya ang unang nakasalubong ni Ramil. Nagwawalis to. Pawisan kahit maaga pa. Suot ang puting t-shirt at lumang short. Pero sapat para maalala ni Sasha ang natuklasan niya nung araw na nahimatay ang boy. Lumapit siya ng dahan-dahan sa binata. Yung tipong ngingiti lang pero may ibig sabihin. Uy, Ramil. Napagod ka yata kagabi. Hindi ka lumabas ng kwarto mo eh. Napakamot si Ramil. Medyo po, Ma'am Sasha. Napangiti si Sasha. Humakbang pa papalapit. Halos maamoy ni Ramil ang bango niya. Amoy mild perfume. Pero sapat para mapansin ng boy. Pwede ba? Huwag mo na akong tawagin na ma'am. Mas matanda lang naman ako sa'yo ng 3 taon. Tsaka hindi naman ako nanay mo eh. Huminto siya. Isang dangkal mula kay Ramil. Tawagin mo na lang akong Sash. Pabulong na sabi nito na may lambing at may halong landi ang boses. At si Ramil, halatang kinabahan. Sige, Sash. Ngumiti si Sasha. Yung ngiting may kumpiyansa. Yung alam niyang nagtagumpay siya. Habang nag-aalmusal ang magkapatid, sinama nila si Ramil sa mesa. May kung anong tensyon ang namamagitan sa kanila. Nung kukuha si Ramil ng baso, sinadyang sumabay ni Sasha. Minsan nagtatama ang mga braso nila. Minsan halos magkalapit ang muka. At napansin naman to ni Alona. Sobra yata kayong naging close agad ha? Puna nito. Huminto si Sasha at ngumiti ng banayad. Bakit? Masama ba ate? Simula nun, unti-unting napagtanto ni Ramil ang hidwaan ng dalawa. Pero hindi malinaw sa kanya kung ano ang dahilan. Lumipas ang mga araw. Ramil, sama ka? Grocery tayo, ako lang mag-isa eh. Alok ni Sasha sa binata. Agad naman tong sumunod.
Sa sasakyan, ilang minuto silang walang imikan. Hanggang biglang nagsalita si Sasha. Ramil, may tatanong ako. Pwede ba? Pwede po. Hindi tiningnan ni Sasha ang binata. Nakatitig lang sa windshield, pero may ngiti sa labi. Napansin mo ba na pinag-aagawan ka namin ng ate ko? Napalunok si Ramil at nagulat pa sa narinig. Hindi niya alam ang isasagot sa dalaga. Hindi ko po alam kung hindi na natapos ni Ramil ang sasabihin. Hindi kita sinisisi. Pero sabihin mo nga. Napahinto si Ramil at itinabi ang sasakyan sa kalsada. Dahan-dahan namang umusog si Sasha palapit sa binatang boy. Halos tumama ang tuhod niya sa tuhod ni Ramil. Sino bang mas gusto mo sa amin? Bulong nito sa tenga ng boy. Halos makiliti si Ramil sa sobrang lapit ng labi nito. Hindi agad nakasagot si Ramil ng oras na yon. Hindi nakasagot ang binata dahil sa totoo lang, parehas maganda ang dalawang amo. Kaya parehas niya tong type simula pa nang pumasok siya bilang boy. Makinig ka, dagdag ni Sasha at inawakan niya ang braso ni Ramil. Hindi madiin pero may lambing at pangaakit. Ayokong maunahan ni ate. Diretso ang tingin niya sa binata. Kung may gusto ka, gusto kong ako ang una mong lapitan. Dinikit ni Sasha ang baba niya sa balikat ni Ramil. Bahagya lang pero sapat para mag-apoy ang pakiramdam ng binata. Napalunok si Ramil, hindi makakilos sa kaba. Gusto kita, Ramil. Pag-amin ng dalaga. Doon tuluyang naunawaan ni Ramil ang lahat. Kinagabihan, pagbalik ng bahay. Habang si Ramil ay naghuhugas ng mga plato, maya-mayag dumating at lumapit si Sasha sa likod niya. Hindi niya to napansin. Nagulat na lamang siya nang hawakan nito ang kamay niya na may hawak na plato. Nagtagal yon hanggang sa magkatinginan silang dalawa. Bukas, sa akin ka ulit ha? Pero baka magalit po si Alona pag nakita tayo. Bakit ba natatakot ka sa kanya? May ngiting mapanukso na sabi ng dalaga. Hindi ka naman kanya. Dagdag pa nito. Tumikim si Ramil. Hindi makatingin sa dalaga. Tumingin ka nga sa akin, Ramil. Unti-unting humarap naman si Ramil sa kanya. Akong bahala sa'yo. Hindi ka magsisisi. At isang maalab na halik ang ginawad ng dalaga sa binata. Napayakap naman si Ramil sa dalaga. Pero, paano papatulan ni Ramil ang babaeng may nobyo? Hindi lingid kay Ramil ang nobyo ng dalaga. Minsan itong dumadalaw sa bahay nila. Pero sa puntong yun, lalaki lamang si Ramil at natitinag din ang tukso. Unti-unting dumapo ang haplos ng binata sa ilalim ng suot ng dalaga. Napakagatlabi na lamang si Sasha noong mga oras na yun. Sinulit ng dalawa ang una nilang tagpo. Halos maluha ang dalaga sa ligayang naibigay ni Ramil. Hindi siya nagkamali. Iba at lamang talaga si Ramil sa ibang lalaki na nakasama na niya sa kama simula nung magkamuwang siya sa mundo. Simula nung gabing humingi ng oras si Sasha kay Ramil, nag-iba na ang ihip ng hangin sa bahay. Hindi man lantaran, ramdam ang lamig sa pagitan ng dalawang magkapatid. Si Alona, tahimik pero mabigat ang tingin. Si Sasha, kampante, parang siguradong siya ang pipiliin. At si Ramil, mas lalo siyang nagiging maingat. Pero hindi na rin niya kayang itago na may kakaiba na rin siyang nararamdaman para kay Sasha. Pero ang totoo, ang tipong babae talaga ni Ramil ay yung may asawa. Para sa kanya, may hatid itong thrill sa kanya. Isang umaga, nasa kusina ulit si Ramil. Nagtitimpla ng kape para sa magkapatid. Maaga pa noon, hindi pa lumilitaw ang araw. Maya-maya, bumaba si Alona. Nakarobe, hindi pa ayos ang buhok dahil bagong gising pa, pero maganda pa rin. Ramil, sabi nito. Ano po yun, Mama? Alona.
Pinagmasdan siya ng ate ni Sasha. Tila may tanong sa mga mata. Nakikita ko kayong dalawa ni Sasha, sabi nito. Hindi alam ni Ramil paano sasagot, pero hindi niya nagawang magsinungaling. Hindi ko po sinasadya na ako ang dapat humingi ng tawad, Ramil. Nagulat si Ramil sa sinabi nito. Mali ako. Hinayaan lang kita sa kanya. At lumapit, isang hakbang si Alona. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa kanya. Pero, Ramil, pwede bang ako naman ngayon? May lungkot sa boses ni Alona. Hindi nakasagot si Ramil. Namalayan na lamang niya na umalis na si Alona sa tabi niya. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, halos walang imikan. Kutsara lamang at pinggan ang maririnig. Hanggang sa magsalita si Sasha. Alam ko, ate. Napatingin agad si Alona sa kanya. Huwag sanang sumama ang loob mo, ate, pero huwag mo naman akong unahan sa mga bagay na alam mong ako na ang nauna. Hindi ako nakikipag-unahan, pero hindi rin ako tatalikod sa mga bagay na gusto ko. Sagot ni Alona. Samantala si Ramil, halos hindi makahinga sa mga naririnig. Hanggang may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan silang tatlo. Pagbukas ng pinto, isang lalaki. Matangkad, maayos ang itsura. Naka-long sleeve, may dalang overnight bag. Nobyo ito ni Sasha. Si Mark. Babe, surprise. Bungad nito. Halos matigilan si Sasha. Hindi niya inasahan ang pagdating nito. Mark, akala ko nasa Cebu ka pa. Namiss kita, baby. Lumapit ito at niyakap si Sasha sa harapan ni Ramil at Alona. At doon, bumaliktad ang mundo ni Ramil. At si Alona, napatingin sa kanya. Parang sinasabi ng mga mata niya, kaya mo pa. Habang nag-uusap si Sasha at Mark sa sala, si Ramil naman ay nag-aayos ng mga platos sa kusina. Pilit pinipigilan ng selos. Lumapit si Alona sa kanya at bumulong. Masakit, no? Sabi nito. Hindi makatingin si Ramil. Alam mo, Ramil, hindi lahat ng pagmamahal kailangan ipagsigawan. Lumapit pa ng 1 metro si Alona sa kanya. Sapat para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Ako, baka gusto mong subukan. Napatingin si Ramil. Hanggang sa... Ramil? Boses ni Mark. Papunta to sa kanila. Agad silang nagkahiwalay nang makalapit si Mark. Pre, tulungan mo ako mamaya. May plano ko para kay Sasha. Surprise dinner. Napako ang tingin ni Ramil sa mukha nito. Si Sasha, hindi makatingin kay Ramil sa malayo. Kung ikaw si Ramil, pipiliin mo ba ang babaeng may nobyo? O ang babaeng handang ipaglaban ka pero nakatali na rin naman sa iba? Sino bang dapat piliin? Sasha o Alona? Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sa mga gusto ng kasunod ay huwag mahihiyang magsabi. At malay natin, baka hindi pa to ang huling kabanata ng buhay ni Ramil. Muli, ako po si Miss Kali. Hanggang sa muli.